Ngayon, likod ng mesa pagka ay tatawagin naman ilang. Ang mga A-boy, ang mga pinaka-iniingat-ingatang yaman ng Ateneo. Sila ang laging nauna, mapaparamihan man ng mga mag-aaral na may karangalan bawat termino o mapaparamihan man ng mga banderang na ipapanalo. Sila kumbaga ang mga kuwarang nais ng pararalan gayahin natin. Sila ang mga nasa klaseng pandangal. Ngunit baka naman magreklamo ang mga taga-B at taga-N. Ba't nga naman A lang ang tatawagin nating klaseng pandangal? Ang B at N ay mayroon din nga raw ng mga programang pandangal. Kahit pa hindi raw sila lubusang pandangal, ayon sa paaralan, ay tinatawag pa rin naman silang mga semi. At may M pa nga pala. Sino nga ba naman ang makakalimot sa mga nagtataguyod at dalubhasa sa Filipino? At huwag na rin kayong makipagtalo kung karapat-dapat din ba silang ituring na klaseng pandangal. Hindi nyo na kailangan ipagsigawan ang katotohanan. A, B, N. Pati na rin M. Sila ang mga klaseng pandangal. At ang kanilang pangingibabaw ang nagdadala ng karangalan sa Ateneo. Ang pananatili nila ang isa sa mga susi sa katiyakang habang buhay na matatamasa ng Ateneo ang paghanga ng mga tao at pananalig ng sambayanan. Tutal, karangalan naman ang habol ng ating paaralan, di ba? Makasisiguro tayo. Hindi magkukulang ang Ateneo rito hanggat buo at matatag ang status quo. Ano nga ba ang mga klaseng pandangal? Paano nga ba ito nagsimula? Iyan at mga iba pang tanong ang pinakay naming alamin. Kaya lumapit kami sa ating kagalang-galang na katuwang na purong guro sa larangan pang-akademiko, si Ginoong Bernie Santos. Paano po ba talaga nagsimula ang pagkakaroon ng mga klaseng pandangal sa AHS? Nung pumasok ako ng high school, meron ng honor section. Malamang bago pa nagturo si Mr. Pagsi dito, meron ng honor section. So ngayon, pag humanap ka ng documents, tila hindi mo makita kung kailan talaga nagsimula. Hindi ko pa namin ilang dekada na talagang nakakaraan na meron ng programang pandangal. Meron ng A section, sinasabi nga sila dati. Sir, paano ba pwedeng makapasok sa klaseng pandangal? Pagpasok mo dito, first year, sa unang taon, ang pinagbabasihan talaga nila yung entrance test, tapos may interview yan. Kasama ng interview ay mga grades nung grade school ka. Sa inyong palagay, wala ba itong pinapakitang diskriminasyon, lalo-lalo na sa mga nasa klaseng regular? Babaliktarin ko lang. Pwede rin kasi naman na makita na meron kayong role models na ito pwede namin gayahin. Mukhang okay yung ginagawa nila sa honors class. Sana nandun din ako. So parang pwede po na ipapakita ng programang ito ang totoong pagkamagis ng AHS kung mga piling estudyante lamang ang nakakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon. Huwag na nating tawagin pinakamahusay dahil mayroong pinakaakma siguro. So sa bawat program, kunyari regular, honors, remedial, yung program na yun, nakaakma doon sa capabilities ng bata kung hanggang saan yung kasanayan niya. Ibig sabihin, sa bawat programa, hinihingi nun sa bawat isang bata na mag-excel ka. Pagdating sa honors, dahil regular program, pag binigay namin sa kanila yun,
hindi lalabas yung pinakamahusay nila. Kasi nga, medyo nakaangat sila sa regular. Yung skills nila, yung IQ nila, di ba? Mas higit sa kanila. So, baka tamarin pa nga sila. So, para makuha namin yung pinakamahusay sa kanila, kailangan magkaroon ng ibang programa para sa kanila. Hindi kami sumasang-ayon sa Ateneo sa usaping ito. Tumututol kami sa pagkakaroon ng mga klaseng pandangal. Bakit? Sapagkat para sa amin, ang ganitong sistema ng Ateneo ay lubos na tumataliwas sa isa sa mga pinakapangunahing pundasyon ng edukasyong Atenista, ang Magis. Bakit? Sapagkat imbis na pilitin ng Ateneo na maging tulay para sa lahat ng estudyante patungo sa pinakalubos na karunungan may bibigay nito, pinipili nito maging tulay para lamang sa doon sa mga noong una't una pa ay mas nakaangat na kung kakayang intelektual ang pag-uusapan. Pero, mga kapwa kong Atenista, ba't pa tayo tinawag na ang Ateneo kung nakikisabay lang naman pala tayo sa iba? Hindi kami naniniwalang yan ang pamamaraang Ateneo. Alam namin ang pamaraang Ateneo ay ang Magis. Mga honor section. Honor section. Pandaraya. Pandaraya. Hindi ako board. Ano ba sa pagkakaroon ng mga honor section? Sumusuporta ako sa pagkakaroon ng honor section. Dito sa high school. Okay lang. Okay lang kung dito sa high school. Hindi may pabor. Are you in favor? Yeah? Okay lang sa'yo. Pabor ka ba sa pagkakaroon ng honor section dito sa high school? Hindi. Dapat kasi equal lahat para wala namang mag-feel down. Pagkakaroon ng honor section dito sa high school. Okay lang. Yeah, I think it's okay. Okay lang. Tapos explain why. Okay lang. Okay lang kasi, di ba nga, ano rin kasi ba, yung high school, parang isa siyang Pabor ka ba sa pagkakaroon ng mga honor sections dito? Ayos lang naman kasi bakit hindi? Pagkakaroon, pabor ka ba? Mga klaseng pandangal? Okay lang! Kasi nandun pinsan siya. Ako hindi. Anong section? Nakakalungkot nga lang isipin sa kasalukuyan ay napakalalim na ng pundasyon ng status quo. Kahit ang mga mismong estudyante parang hindi na nararamdamang may naipagkakait sa kanila. Narito ang ilang mga estadistika. Grabe! Ikumpara nyo ang bilang ng mga A-boy na may karangalan bawat termino sa bilang ng mga may karangalan taga-klaseng regular. Lantad na lantad dito ang katotohaang tumataliwas sa mga sinasabi ni Ginoong Bernie Santos. Kung ang mga kursong regular at pandangal ay akma nga para sa mga respektibo nilang estudyante, edi dapat magkasing rami lang ng mga estudyanteng may karangalan ang mga seksyong regular at pandangal. Marahil masyadong radikal na ang hinihingi namin, ngunit okay lang. Alam naman namin ang lahat ng bagay sa mundo ay nangangailangan ng panahon at isa na rito ang pagbabago. Hindi namin ikinakailang pinipilit namin buwagin ang kasalukuyang sistema o ang status quo. Oo, nakapanglilit ang mga hadlang tungo sa aming mithiin, ngunit hindi kami mga Atenista para sa wala. Naniniwala kaming kung walang mga kasing baliw ni Rizal, Bonifacio at Aquino para banggain ang mga matatagal ng naitaguyod na pader sa lipunan para yugyugin ang mga mismong pundasyon ng makalumat diskriminatibong status quo, hindi kailanman magkakaroon ng tunay na pagbabago.